mga kaganapan sa buhay ng tao na hinding-hindi malilimutan, lalo pa kung ang kaganapang ito ay rason ng malaking pagbabago. Bawat isa ay may kanya-kanyang kapalaran. Kung anuman ang mga kaganapang pumapaloob sa buhay ng isang tao, masama man o mabuti, ito'y nakaukit na sa palad at hindi na kayang pigilan o kahit papiliting baguhin. Bagkus magbibigay lamang ito ng kaakibat na kabigatan sa buhay. Magandang buhay sa lahat. Ang kwentong ibabahagi ko ngayong araw ay patungkol sa karanasan ni Lando. Walang eksaktong taon, San Rafael. Ayaw na ayaw ni Lando ang pagsapit ng bakasyon, lalo pa kung sa tuwing walang pasok. Nasanayan na kasi ng tatay niya na kupkupin ang kapatid nito at patirahin sa kanilang bahay. May mga anak din kasi ang kapatid ng tatay niya na kung titingnan, halos mga kapatid niya lang naman din. Ngunit sakitin ng kapatid ng tatay ni Lando. Dala ng awa at pag-alala ng tatay niya kung kaya't inaalalayan nila ito at pinapagamot. Medyo maayos ang buhay noon ni Lando. Merong malapad na palaisdaan ng tatay niya at negosyante naman ng isda ang ina. Si Lando ang panganay sa kanilang magkakapatid na kung kaya't sa kanya din nakaatang ang responsibilidad pagdating sa mga anak ng tiyahin sa tuwing magbabakasyon iyon sa kanila. Mabait naman si Lando sa mga pinsan, ngunit may mga pagkakataon kasi na bilang bata ayaw nitong may mga nangingialam ng mga gamit niya. Madalas, pinapagalitan siya ng tatay niya kasi inaaway niya ang mga pinsan dahil lamang nilalaro ang mga nakaimbak niyang gamit. Linggo ng umaga nang mapagpasyahan ni Lando na samahan ng tatay niya sa palaisdaan nila. Ayon kasi sa ama, may mga binayaran itong mga tao upang magapas ng mga punong ligaw sa gilid ng palaisdaan. Napagpasyahan din itong gagawing uling upang mapakinabangan nila. Nagboluntaryo si Lando na tumulong. Wala naman daw siyang gagawin kaya napagpasyahan niyang alalayan ang mga taong inutusan ng tatay niya. Bago pa man nagsimula ang kanilang panggagapas, nag-abiso na ang tatay ni Lando na huwag lalampas sa area nila. Ayon pa dito, hindi nila alam o kilala ang may-ari ng kabilang lugar. Kung kaya't para makaiwas sila sa gulo, kinailangan nilang mag-ingat at magsukat kung hanggang saan lang ang hangganan ng pwede nilang makuhanan ng kahoy. Dagdag pa ng tatay ni Lando na may kakaiba sa kalapit nilang palaisdaan. Hindi niya man iyon inihayag ng klaro pero nagbabala na siya lalo pa kay Lando at ang mga kasama nito sa panggagapas. Nag-abiso naman si Lando sa ama na siya na ang bahala. Ayon pa nga sa kanya, kabisado niya ang lugar nila kung kaya't walang dapat ikabahala ang kanyang ama. Noong unang araw ng panggagapas, maayos naman ang naging galaw. Mabilis kumilos ang mga kasama ni Lando at naging madali para sa kanila ang maisalansan ang mga kahoy para doon sa gagawin nilang uling. Habang abala sila sa paggapas, hindi nila napansing may mga matang nakamatsyag sa kanila. Tahimik lang iyon pero hindi lingid sa kalaman ni Lando na isang hakbang na lang at masisira na nila ang pagitan ng palaisdaan. Nawala sa isip nila ang habilin ni tatay ni Lando. Halos makalbo nila ang lugar na kung saan lagpas na iyon sa parte ng palaisdaan nila. Habang nagsasalansan ng kahoy, may lumapit na isang matanda sa kanila. Inabisuhan nito si Lando na mali ang ginagawa nilang pagtanggal ng mga harang. Dinuro pa ng matanda si Lando dahil hindi daw iyon nag-abiso na gagapasin nila ang mga kahoy.
Sa puntong iyon, nanghingi ng paumanhin si Lando sa matanda at nangakong aayusin anuman ang nasira nila. Sa kabilang banda ng pakikipag-usap ni Lando sa matanda, animoy bingi ito habang nagiiwan ng masamang banta. Ayon kasi sa matanda, ang ginapas ng mga harang ay hindi iyon basta mga ligaw na kahoy. Bagkus, iyon ang siyang nagbibigay bakod sa pagitan ng mga nilalang at ng baryo nila. Napakunot naman ng noo si Lando. Hindi niya mawari kung ano ang pinagsasabi ng matanda. Lalo pa sa puntong nasipat ng binata na animoy nanlilisik ang mga mata ng kaharap. Naisip na lang din ni Lando na baka dala ng galit kung kaya't parang kakaiba kung makatingin ang matanda. Ilang sandali pa na parang merong ibinubulong sa hangin ang kaharap ni Lando. At akmasa nang tatanungin niya ito nang bigla na lang tumalikod at umalis. Nakamasid lang noon ang mga kasama ni Lando. Ayon pa sa kanila, hindi maganda kung makikipagtalo sa isang matandang ulyanin. Nagkatawanan pa sila dahil parang naiisip nila noon wala na sa katinuan ang matanda. Bago matapos ang araw noon ay naisalansanan nila ang mga kahoy. Inayos na din nila ang mga ilalagay na dahon ng saging at mga pampaapoy sa kanilang gagawing uling. Ilang sandali pa nang dumating ang tatay ni Lando kasama ang anak ng tiyahin niya. Napangitay itong sumalubong kay Lando habang si Lando ay biglang nagbago ang timpla. Alam niya kasing maglilikot lang ang bata kung kaya't bungad pa lang nito ay gusto niya nang pauwiin. May dalan noong hapunan ang tatay niya. Inabisuhan niya na din si Lando na kung gusto nitong umuwi dahil may kasama naman ang tatay niya sa pagbabantay ng ulingan. Pero hindi si Lando umuwi. Ayon sa kanya, gusto niyang samahan ng mga kasama niya hanggang sa matapos ang kanilang ginagawa. Maging ang pinsan niya noon ay nag-umpisa na ding maglilikot at wala na din iyong ginawa kundi ang bumuntot kung saan man siya maupo. Naramdaman ni Lando ang pagkailang, lalo pa may mga pagkakataon na nagiging madaldal ang bata. Tanong pa ito ng tanong kung bakit ginawa nilang ulingan ang palaisdaan. Hindi naman iyon pinapansin ni Lando bagkus hinayaan niya na lang ang bata hanggang sa kusa lang napagod at umupo sa gilid. Napangiti naman si Lando sa pag-aakalang magpapahinga na ang bata dahil ng mga oras na yon ay nag-aayos na nga ng papahingahan ang lahat. Maging ang tatay ni Lando ay naglatag na din ng salidangdang ilang dipa ang layo sa pinaglagyan ng sigaan nila. Maging ang mga kasama nila ay nagkanya-kanya na din ng pwesto. Napakatahimik ng lugar. Tanging pagaspas lang ng mga dahon ang maririnig. Maliwanag din ang buwan ng gabing iyon kung kaya't ni hindi na nag-abala ang tatay ni Lando na maglagay ng mga pang-ilaw. Tanging isang sulo lamang ang gamit nila at nagsiga lamang sila ng mga tuyong mga kahoy pandagdag liwanag sa lugar. Maghahating gabi nang patid ni Lando na tulog na ang lahat ng kasama. Hindi siya makatulog gawa ng hindi naman siya sanay na mahiga sa wayang. Pakiramdam niya ng mga oras na ito ay napakaalinsangan ng paligid. Bumangon si Lando para sana umihi. Akmang hahakbang siya sa gilid ng puno ng ipil-ipil nang may namataan siyang animoy na kaumbok sa ibabaw ng ginawa nilang ulingan. Hindi niya mawari kung sadyang nakapatong ba iyon sa puno ng kahoy o tinambak na lupa. Kinusot-kusot niya ang mga mata dahil parang hindi siya sigurado sa nakikita. Maya-maya pa, biglang may umangil habang bigla itong lumingon sa kanya. Sa paglalarawan ni Lando,
Namumula ang mga mata noon na animoy yun lang ang klarong makikita. Hanggang sa bigla iyong ngumisi. Doon parang napako si Lando sa gilid. Para bang nawalan siya ng puwersang igalaw ang katawan at wala man lang boses na lumalabas sa bibig niya. Nanginig ang katawan ni Lando. Nang abutin ng nilalang ang mukha niya gamit ang mahaba nitong dila. Nang ilang sandali lang nang bumangon ang bata at wala din sa loob nito na tinawag si Lando. Doon nabaling ang atensyon ng aswang at walang ano-ano'y nilundagan ng aswang ang kinaroroonan ng bata. Doon palang nagsisigaw si Lando. "Huwag! Maawa ka! Tay! Tulong! Tulungan niyo kami, Tay!" Sa tagpong iyon, nagising ang mga kasama nila at nagsipagkuha ng itak. Nagsisigaw na ang lahat dahil wala man lang kalaban-laban ng bata, lalo pa nung sinakmal siya ng aswang. Wala silang nagawa noong nilaslas ng nilalang ang liig ng bata gamit ang mga matutulis nitong mga kuko. Sa sobrang galit, sinugod na din ng tatay ni Lando ang aswang, ngunit huli na. Napakabilis ng pangyayari. Kumaripas ng takbo ang nilalang at hindi nila alam kung saan iyon nagtungo. Doon lumantad sa harapan nila ang batang walang kalaban-laban na nilapa ng isang aswang. Itinakbo pa nila ang bata sa pinakamalapit na pagamutan. Ngunit nagdeklara ang doktor na dead on arrival ang bata. Halos hindi matanggap ng buong pamilya ang nangyari. Lalo pa, hindi nila kayang ipaliwanag ang kaganapan. Maging ang mga kapulisan na nag-imbestiga ay hindi din makapaniwala sa mga salaysay ni Lando. Mula nang matapos ang tagpong iyon, nagbago ang naging takbo ng buhay ng pamilya ni Lando. Lalo pa ng tatay niya na animoy nabaliw dahil matapos ang insidenteng iyon, hindi na nabalik sa normal ang lahat. Lagi na di umano iyon nakakakita ng mga aswang na umaaligid sa bahay nila. May mga pagkakataon pa nga daw na kahit hating gabi, wala nang bukang bibig ang tatay ni Lando kundi, "Mga demonyo! Hayop! Mga tigbaliw! Tama na! Kunin niyo na lang ako, huwag lang ang pamilya ko. Maawa kayo sa amin." Hindi maipaliwanag ni Lando kung bakit nagkakaganoon ng tatay niya. Maging siya man ay nakaramdam ng kakaiba. Lalo pa mula nang mailibing ang pinsan niya, halos gabi-gabi lahat ng aso sa baryo nila ay nakaharap sa bahay nila at nagsisiungulan. Animoy sila lamang ang natatanging bahay na nilalapitan ng mga aso. Hanggang sa isang araw, natagpuan na lang na walang buhay ang ama ni Lando sa mismong palaisdaan nila. Hindi nila matukoy kung sino ang salarin, pero kagaya din ng pinsan niya, ganun at ganun din ang mga natamong sugat ng tatay niya. Matapos noon, isinarado na ang palaisdaan. Balak sanang ibenta noon ng nanay ni Lando para sana may pangsimula, ngunit wala man lang may nagka-interes na bilhin ang nasabing palaisdaan. Hanggang sa umiba ang naging takbo ng buhay ni Lando. Nilisan niya ang baryo nila dahil ayon sa kanya baka pati siya ay sumunod na din sa tatay at pinsan niya. Sa pangkasalukuyan, habang kinikwento niya ang istoryang ito, naluluha pa din siya. Ayaw niya man sanang balikan ang mga alaalang nag-iwan ng marka sa pagkatao niya, ngunit ninais niya man ding ibahagi ang karanasan na kailanman hindi niya makakalimutan.
Maraming salamat po sa lahat ng madaanan ng video na ito. Naway, suportahan niyo pa po ang mga bagong kwento na maitatampok sa channel na ito.